want the chaos and filth that some individuals created in the city of Manila. Was confronted and addressed by your city government in a matter of few hours and bring it back again before the city. Your DPW, MSWD, DPS, MDPB, lahat ng mga kapwa-kawanin natin sa City Hall. 48 hours, walang logdo, just to make and fix all those things were destroyed and vandalized by some group of people in the city of Manila. Yan naman importanteng malaman ninyo. Bagay, meron naman yan ng taga-district 4 dito. Yung mga taga-district 4, meron ba sa inyo Moraita area? Moraita area. I think you can attest to this, that even in the night time, madaling araw, hanggang umaga, tinapos namin pilitin na maging maaliwalas muli ang inyong komunidad. And assure the community, particularly the dormitory community in the area, that orders are in place, back to normal, at parang walang nangyari. And that is the effort of your city government. Ayun, tanong, Yorme, binaboy nila Maynila. Ngayon, nandito tayo sa Andres para palakasin ang turismo. They destroy what we have built together. Anong gagawin natin sa mga yaon? Yan ang tingin kong tanong na mga taga-lungsod ng Manila, hindi lang ang tao. Ito yung partikular na tanong ng mga taga-Manila. Hindi naman po pwede na panig-panahon sila dito sa Manila, tapos ang iiwan lang sa atin ay chaos. Tapos tayo nagpapagal, nagsisikap, gumagawa ng mga aktibidades na kung saan mapalakas ang turismo at maging panatag at maliwalas ang pamumuhay sa Luzon. Ang sagot ko po, mamaya-maya lang, mababalitaan na. Out of 216 individuals who were apprehended, and some of them are minors, 192. Importante malangin ito dahil siyempre, tayo to eh. Sa Maynila tayo. 192 of them to be charged in violation of the Paris Penal Code. Yes. I feel bad. Sino dito ang nanay? Tatay. So halos na tayo magulang. I really feel bad for the parents. Lalo na mga nakakasuhan. Nakakalungkot, magulang din ako. Sino ba namang magulang na gustong mapariwara ang kanyang anak? Sino ba naman ang magulang na hindi mag-iisip ng ikabubuti ng kanyang anak? Lahat tayo, we always wanted the best for our children. But, you know, lalo na yung mga nasa usong gulang na, dapat malaman nila, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Hindi natin pwedeng ikipit balikan ang sitwasyon. Gusto ko man silang paluin na lang sa kwet.
titigil na lang sa kaya bilang magulang. Ganun tayo, di ba? Ang kulit-kulit mo, kukuha ka kita. Di ba? Ganun tayo. That's how we are as parents, no? So, wala tayo dito doon. Alam mo yung parang na. Because, you know, this is tumultuous or we are in a situation, a very fluid situation. Nag-aalin puyo ang damdamin ng tao. Galit. Pati kayo. May kiniking na sama ng loob. Dala ng ginawa ng ahensya ng gobyerno at mga ibang politiko at kawani ng national government. Lahat tayo. Kaya lamang, no, bilang halal ng bayan, bilang sa barangayan, bilang pamarang lungsod, meron tayong obligasyon na kailangan tupid na mapanagot ang mga individual na sumira ng mga pinuhunanan natin. Pero rin ang taong bayan na ginastos natin. In fact, maswerte lang tayo ng maswerte. Ewan ko, kung nababalitaan ninyo, bumabalik na muli ang tiwala ng mga negosyante sa lungsod ng Maynila. Ang donation, limasin ko, kaliwat kanan. Di ba? Nangyari ba na kung kailan naman bumabalik, saka naman tayo nagkakagulo, at gusto ko naman maiparamdam sa inyo at sa mamamayan natin at sino mang mamamayan na datapos sa Maynila may demokrasya. Maaari kayong magpunta dito at sabihin ninyo sama ng loob ninyo sa pamahalaan, malaya. Pero hindi naman po pwede. Kaya hindi naman namin kayo binibigyan ng karapatan na si Aling Nena, may karinderya, si Mang Pedrin, may barber shop, o sino mang naghahanap buwan at natutulong, naninirahan sa Maynila na papasagin na lang yung salamin, wala namang kamalay-malay, i-sprayan nyo na yung bahay na may bahay, susunugin mo ang sakyan sa tabi ng gasolinahan, at yung gasolinahan katabi ng komunidad. You know, these are the things that we cannot tolerate. That's why we need to do what we have to do to create certainty in the city of Manila. So yun ang update na kailangan natin ibigay sa pangkalahatan that I need to address this moment. After everything said and done, at least dito ako sa harapan ninyo ngayon sa tulong ng ating mga empleyado at kawani na City Hall. For 48 hours, back to normal ang City of Manila. And moving on, we must not stop. We have to catch up to the lost opportunity and time spent na nawala lang. Ngayon, inihikayat kayo ni Director Congressman Crystal Bagachi